So okay mga guys, for today's video ang gagawin natin ito. Hindi daw malagay yung cover at yung plastic molding natanggal. So ang gagawin po natin, gagawin po natin ng paraan pati yung mga outlet nito. Samahan niyo po ako, intro muna tayo. First step muna tayo, syempre unahin muna natin yung ating mga gear. Installation po muna tayo ng ating plastic molding na number 1 dahil ang ilalagay po natin dito ay THHN number 10 at THHN number 12. Pagsasamahin po natin yung aircon na wires at saka yung power outlet. Sa pag-install ng ating plastic molding, napakatrabaho po nito dahil bumubutas po tayo ng una bakal at ginamitan natin ito ng pang metal na drill bit at after nun gagamitan natin ng pang semento. Talagang mapapalaban tayo dito dahil sa pag-install po nito, ang ating tinitira ay bakal, tapos semento, then lalagyan natin ng screw bit para sigurado po nakakapit yung ating plastic molding. Ayan, yung nilagay ko ng tornilyo dito, no, mga stainless na yan, para sure na talagang iwas kalawang. Then ito, susunod na natin yung ating power outlet. Tanggalin muna natin dahil octopus to, no, nung ating nadatnan. Hindi ko na na-videohan. Sabi ng may-ari sa akin, nakukulangan silang saksakan dito. Magdadagdag po tayo ng power outlet para po sa kanyang ref at dun sa kanyang dispenser. Take note, hindi po magkasama yung ref dito at saka yung aircon. Magkahiwalay po sila ng linya. Unahin lang natin tapusin ito at unahin natin gawin. Dahil sa baba muna tayo, then mamaya sa taas naman tayo, balikan natin yung ating plastic molding. Inuna na natin ginawa yung dito sa baba para humatansya natin, makuha natin yung tamang sukat ng dulo-dulong wire. Nang sa ganun po kapag i-install na natin ay walang labis at walang kulang. Kaya po, ito po, inuna natin nilagay yung mga power outlet dito. Tapos doon tayo sa pinaka-crucial part mamaya. Maganda naman po yung kapit ng semento dito, no, na ating nilagyan ng power outlet. At ito na, natapos na po natin. For sure na talagang ito po ay kapit na kapit, no. Then balik na tayo sa ating gagawin sa taas, yung ating plastic molding. Ang ginagawa ko ngayon, dinuduktungan natin yung aircon outlet, no, THHN number 10 dahil nakulangan ng wires dahil nag-adjust po tayo. Kaya ang gagawin po natin ay magkakaroon tayo ng konting added 2 meters THHN number 10 wires sa ating aircon outlet. Talagang crucial ito dahil po, no, yung palikuli ko talagang matrabaho ito. May mga time din, no, na nakaka-encounter tayo na sa pagbutas natin tinatamaan din yung bakal and kailangan natin talaga na mag-adjust ng konti dahil po yung mga bakal na tinatamaan natin ay hindi pumapasok yung screw. Kaya ang kailangan natin, hanap tayo ng butas para po hindi po talaga ma-defeat yung purpose na nilalagay natin ng mga tornilyo. Hindi naman po ganun karami, no? Siguro mga dalawa lang naman yung ating natamaan na bakal. Hindi naman natin talaga ito na damage ng gusto. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kapit ng molding at saka yung tibay na ilalagay natin para tumagal po ito at hindi po basta-basta mahulog. May kanya-kanya naman po talagang situation, no, sa paglalagay ng plastic molding. Pwede naman na mag no more nail kung kaya naman na talagang i-hold ng ating plastic molding at pwede naman po maglagay ng iboban as long as kaya naman na i-hold, no, at saka tatagal. Pero po ito po, recommend ko yung talagang ini-screw mo pagka mga ganito. Dahil yung kapit ng ating plastic molding kailangan ay talagang nakasigurado dahil po mabigat yung mga wires, no, tumatagal, natatanggal po yan sa pagkakadikit. So better talaga na naka-screw. Dito na tayo sa crucial part. Ito, no, nilalagay na natin yung ating paliko-liko na plastic molding dahil kadalasan sa mga ganitong instances, no, dito tinutulak ng wire yung ating plastic molding. So kailangan talaga naka-fit yung ating wires tsaka yung paglagay ng plastic molding. At ako, ang ginagawa ko dito, kahit papano nilalagyan ko ng iboban, no, para hindi niya na maitulak at talagang safe yung ating mga wirings. May patrabaho talaga itong ginagawa natin, lalo na kapag kayong mga palikong ganito dahil kailangan yung wires ay nakafit talaga doon sa ating plastic molding. Kahit na medyo matrabaho at saka mahirap, kailangan nating gawin at pagtiyagaan, kailangan ng more patient para ho syempre kapag ka natapos makikita natin yung magandang result. So ito na, nag-install na tayo ng ating wires dito. Yan, hinigpitan na natin yung mga tornilyo, no, at nire-rest assured natin na lahat maigpit. Then continuity checking tayo, tsaka supply checking tayo. Okay naman po. At ito na yung ating final, i-close na natin.
So, mahirap lang maghanap ng tornilyo pero nakitaan naman. At ito ang ating result. Ito po yung before. Ayan. Ayan po yung plastic molding dyan, tsaka yung nahulog. Ginawa natin ito. Nilagay na natin yung cover. At yung ating plastic molding pataas. Ayan na po. Wala nang plastic molding sa baba. Nilagay na natin yung wire dyan sa loob. Ayan, papunta doon. At pababa. At ito na rin po yung outlet na nirequest ng ating customer. Yung saksakan ng dispenser at yung kanilang ref. At sa ating pagtatapos, ligpitan time na po tayo. Liligpitin na natin yung ating mga gamit. At bago natin ito ligpitin, linisin natin isa-isa yung mga nagamit natin dahil medyo nalagyan ito ng maraming alikabok. At kapag nalinis na natin ito, itatago na natin. At tayo tutuloy na pauwi. And this is Componero ZX Structure Service. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit nyo rin po notification bell para lagi po updated sa aking mga video. May God bless you all.